Bongbong Marcos Jr. na walang politiko na magiging miyembro ng Independent Commission. Base raw po yan sa impormasyong natanggap nila. Mukhang nagsimula na ang ganitong kalakaran noon pang taong 2003. Nais ng Pangulong Marcos na mabigyan ng subpoena powers ang bubuing independent body. Kasama po sa mga iimbestigahan ng mga mambabatas sa tinukoy po ng contractor na si Curly Discaya, kabilang ng paglink nito sa mismong pinsa ng Pangulo na si House Speaker Martin Romualdez. Pero ayon sa Pangulo, madalas na biktima ng name dropping mga matataas sa opisyales ng pamahalaan. Sa kabila po niyan, mahalagang masiyasat pa rin ang pagkakadawit ng mga pinangalanan. Handa naman daw ang Pangulong Marcos na bigyan ng proteksyon ang mga Discaya kung mapapatunayang may banta sa buhay ng mga ito. Dumalo po kahapon si Pasig City Mayor Vico Soto sa pagdinig po ng House Infra Committee sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay Soto, mayroong sangkatutak na paglabag sa Pasig LGU ang 9 na construction firms ng mga Discaya. Ang git pa po ng alkalde, sinubukan ng mag-asawang Curly at Sara Discaya na mag-set ng pulong kasama siya pero tinanggihan niya ito. Sa pagdinig din sa Kamara kahapon, kumambyo si Curly sa pagdawit kina House Speaker Martin Romualdez at ako Bicol Party List Representative Zaldi Co. Hindi raw niya direktang nakatransaksyon ng mga ito, pero binabanggit daw sila ng mga politiko kapag humihirit ang mga ito ng kickback. Samantala, iginiti Senate President Tito Soto na ilang linggo nang pinag-uusapan ng dating minority bloc ang pagpapalit ng liderato sa Senado. Pero aniya sa panayam po ng programang ito, lalo lang naging masidhi ang kanilang pag-uusap nito lamang weekend. Posible raw kasing nababahira na ng mga issues sa flood control ang reputasyon ng Senado kaya minabuti nilang magpalit na ng liderato. Napapagitna ang Senado sa mga ibinabato, nadadama yung reputasyon ng Senado at saka integridad ng Senado. Yan nga po ang tinig ni Senate President Tito Soto. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.